Ngayon magagawa po tayo ng adobong paa ng manok. Yung ginawa po namin dyan, binabad po muna namin sa lemon na may asin habang naghihiwa yung aking asawa ng mga sibuyas, bawang. Pagkatapos po niyan, hinugasan po muna namin yung manok nun. Saka po kami nagkisa ng bawang, sibuyas, luya, saka yung tanglad at saka sili. Yung tanglad po, ang ano po nun, pangalis po yun ng lansa doon sa ano ng paa ng manok. Kaya po siya isinasama sa paggisa. Ayan, inahalo-halo ko lang yung mga ano ba yun sa tawag, basta yung tawag sa Bisaya, panakot. Yan, yung luya, halo-haluin nyo lang, pati yung tanglad. Ayan, halo lang. Ayan, sinama ko na rin yung lahat. Tapat kasi hahatiin ko yan. Pero sabi ng asawa ko, lahatin ko na. Nagdadalawang isip pa ako. Tapos yung sili, para mas medyo may anghang na may tamis yung lasa niya. Ayan, hinalo ko lang siya hanggang sa mag-golden brown. Saka natin nilagay yung paa ng manok. Ayan, ilagay na po natin yung paa ng manok para sabay na po siyang parang golden brown. Ayan, haluin lang natin hanggang sa nahalo siya doon sa mga yung sa sibuyas, bawang, tsaka yung ng tanglad, tsaka para yung lansa niya mas malasa po yung adobo kapag may tanglad. Ayan, haluin lang natin hanggang yung ng tanglad, ng luya, ng bawang doon sa ng paa ng manok. Tapos nilagyan ko na rin po siya dyan ng mga asin, paminta, tsaka yung cubes, chicken cubes. Tapos pagkatapos po nun, pinakulo ko muna siya. Hindi ko po siya nilagyan ng tubig dyan. Hinayaan ko po muna lumabas yung parang pinakakatas nung paa ng manok. And then saka po siya lalagyan mamaya nilagyan ko na po siya dyan ng toyo. Tinansya ko lang po yung toyo dyan. Yun, kumalat mo or saka ko po nilagyan din siya ng oyster sauce. Purong tansya lang po kasi wala pa po kaming yung parang spoon na kung ilang 2 cups, 3 cups yan. Pagkatapos po niyan, haluin po muna natin para mag-absorb doon sa ng paa ng manok. Haluin lang siya hanggang sa ma-mix lahat ng toyo tsaka yung oyster sauce. Depende po yan kung ano po yung gusto nyong lasa. Kasi kami gusto po namin yung medyo maalat-alat na manamis-namis. Pero yung iba kasi ayaw nila, gusto nila yung yan. Pero kasi kami mas gusto namin kapag paa ng manok, ganyan yung lasa niya. Ayan, hintayin lang po natin siyang magkulo para po yung pinakalasa niya. Tsaka po natin lagyan siya ng hot water po para mas mabilis siyang kumulo. Ayan, hintayin lang muna natin bago natin siya lagyan ng hot water. Yun po, nilagyan po namin siya ng chili flakes. Optional lang po yan kasi hindi pa po siya masyadong maanghang para sa amin. So, naglagay po kami yan, hindi na nakakunan. Ayan, chili flakes po yan. Optional lang po yan kung gusto nyo ng medyo maanghang pa. Tapos hinintay lang namin na tapos tinakpan. Tapos pagkatapos niyan, chinik namin ulit tapos hapon namin nilagyan ng hot water. Ayan po. I-level lang niyo po doon sa ng paa ng manok kasi palalambutin niyo na lang po yung tapos para po yung pinakasabaw niya. Ayan, hintayin lang po natin na medyo dry na po yung ng tubig. Saka po natin siya ulit mamaya. Ayan. Hintayin lang po natin siya na
kulo ng kulo dyan hanggang sa mawala po yung pinakano niya. Tapos buksan po natin ulit para i-check. Ayan. Ganyan po siya. Hindi meron pa po siyang tubig. Kaya takpan ulit yan. Tapos maghihintay po ulit tayo hanggang sa po talaga siya mag-dry para mas umapit po yung lasa doon sa paa ng manok. Hinalo ko po muna kasi para ayan. Tapos ayun na po yung niya. Diyan po nilagyan po namin siya ng asukal lang unti pero hindi na po nakunan. Ayun na po yung finished product. Diba? Sarap. Yan, masarap po yan. Hindi po siya manamis-namis ng anghang po yung lasa.